Vice Presidente, bumawi ka na. Bumati ka na sa Pangulo. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Andali, naupo ko. Magbabago ba ang ugali niya kung Christmas o hindi? Sino kaya kailangan magbago ng ugali ho, mga kababayan? Ang Pangulo, straight lang ho. No? Eto, may nakikita tayong mga pagpapaimbestiga ng Pangulo sa pangunguna po ng ICI din ho, mga bossing. Naglatag ang Pangulo, 15 mga kontraktor na mga nangunguna po pagdating sa mga flood control at mga ghost project. Pero hindi po lahat yan, mga bossing. Yung iba dyan ay matino. No? Latag lahat sa Pangulo. Yung kay Vice Presidente at doon po sa ugali ng mga Duterte, mga bossing. Di ba? Sasabihin nila, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo ni hindi napatunayan. Sinabi pa ng dating Pangulo na nandoon sa Oblo ngayon na meron daw pong listahan. Nasa listahan daw po ang presidente natin sa PIDEA. Agad-agad naman po sinagot ng PIDEA yan, mga kababayan. Di ba? Sino sa tingin nyo ang dapat magbago ang ugali ho, mga bossing? Sabi ni Music Stories, bakit ikaw nagbago ka ba? Sa kalandian at kasinungalingan. Grabe kayo, mas mabigat. Dapat kayo vlogger eh. No, mas mabigat as mas maano kayong magsalita eh. Lahat ng kumakampi sa mga Duterte, makakarma din po silang lahat po. Madami na 'yan. No? Kasi ang lakaran ng mga Duterte, mga bossing, ay patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon po, yung mga nadadawit nasasama at nasabihan na magpapasko sa kulungan kahit hindi pa. Pero wag kayong mainip. Ganyan naman din ho, di ba? Di ba? Ganyan naman din ho, mga kababayan, yung sinasabi po nila eh. Nung hinuhuli o yung aaresto si dating Pangulong Duterte, uy, bakit gano'n? Wala pa, hindi pa hinuhuli si Duterte. Puro ka lang salita, Mark Ramos. Nung hinuli, nag-iiyakan po. Ngayon, ilan na tayo? 19 minutos na po tayong nagsasalita dito, no? At meron po tayong mga topic, pero si Edelberto Quaresma hanggang ngayon po paulit-ulit pa din po yung kanyang komento. Magkano ba ang bayad na tinanggap mo mula sa Marcos at Romualdez? Lahat sila magnanakaw, no? Kasama ka kasi sa nakikinabang sa nakaw. Baka naman pwede, pakilatagan nyo naman kami ng ebidensya. Di ba? Baka pwede. Hindi, mahirap mabulag eh. No? Mahirap mabulag yung walang nakikita. Kung puro ganyan lang, wala naman kayo pinapakitang ebidensya sa amin, paano namin kayo kakampihan? Anak ng tokwa naman yan. Tingnan nyo nga yung mga comment ninyo, paulit-ulit lang na magkano ang bayad sa akin. Samantalang ako, tanungin nyo, may ebidensya ka ba kay Sara Duterte na hindi maipaliwanag mga confidential funds? Yun, puntahan mo yung Kongreso. No? 400 plus doon, mga pangalang Mary Grace Piatos. Isa pa sa dahilan kung bakit pinapa-impeach ang Vice Presidente, dahil doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Diba? Kami may nasasabi kami. Kayo wala kayong nasasabi. Paulit-ulit lang. Bise! Tuloy mo na. May nagtatanggol sa iyo dito. Yung pagtatanggol paulit-ulit lang. Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin, medyo mapait po ang Pasko ng Vice Presidente. So kung ayaw ko siya, tayo lahat, maligayang Pasko, no? Maligayang Pasko sa ating lahat. Kay Vice Presidente, hindi ko babatiin si BBM. Apot na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Bakit naman po? Ba't ganito itsura ni Inday Sara Duterte dito? Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Ganun naman pala. So kapag ka merong mga kababayan tayo na hindi niya trip, sorry.
Ganun yata ang pagkakaintindi ko doon, mga bossing. Ngayon, no? Dumako tayo. Eto, malalim na hutom. Pabigat na po ng pabigat ito, mga kababayan. Alam naman po natin, na eto pong si Yusek Cabral, sumakabilang buhay na po. Base po doon sa sinasabi nila sa mga reporto. Pero madami pa din tayong mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, ang hindi pa din po naniniwala, mga bossing, na si Yusek Cabral yung nahulog doon mismo sa bangin. Kasi kung ano-ano sinasabi, dagdag mo pa, no? Dagdag mo pa yung ayaw pa ipa-autopsiya nung kanyang mister si Yusek Cabral ho. Ngayon, mga bossing, eto na, no? Lumalabas na din ho, mga kababayan, yung sinasabi ni Lebiste na meron daw po siyang listahan na galing daw po kay Yusek Cabral at lumabas na po yung mga pangalan. Inilabas na din po, mga bossing. Ngayon, ito, asan ba? Ito ba? Ito, By the late Public Works Under ito yata yun o yung isa. Sandali, yung isa, yung Tagalog. Para mas tayo. Sa tinaguri ang DPWH Ito, mas sa Tagalog tayo, mas madaling magkaintindihan, di ba? left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Ang tinutukoy po dyan, mga boss chief, amo, sir, ha? Yun pong mga senador ho, mga kababayan. Yung mga senador po ang tinutukoy dyan, mga bossing, no? At lahat daw po, ultimo, yung nanay ni Lebiste ay mayroong 1 bilyon, mga bossing, na nandyan. No? Kala niya, lulusot. Akala niya okay lang, no? Ngayon, tuloy. On net, sa tinaguri ang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, inisa-isa namin ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan na. Ito Ito, protected witness na din po ito, mga kababayan. Kaya siguro iiyak yung kampo ni Marcoleta. Kasi yung kampo ni Marcoleta hanggang ngayon mo, hindi pa nakakakuha ng witness protection. Ayun, nakakulong pa po yung misis, no? Na si Diskaya. Ito, protected witness na po ito. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bonoan. Ayan na, Villar. Kung maalala nyo po, ano sabi doon kay Villar, mga kababayan, sa mga Villar, meron daw pong sariling mag-iimbestiga sa mga Villar. Siguro, no?